Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So sa araw na to gusto ko lang i-update sa inyo ang mga alaga ko dito sa aking munting backyard. So ang nakikita nyo ngayon is mayroon na pong paitlugan ng aking Muscovy duck o yung pato. So naglagay na pala ako ng paitlugan sa kanila para in case pag mag-lay sila ng eggs is ready na. Dahil nakikita ko na nagmi-mating na yung mga male and female na Muscovy duck sa aking area. At saka malaki na din yung saging dito sa gilid ng kanilang kulungan, and then mayroon din ditong tinatawag na lutya o yung kuryoso. So maganda rin ito mga ka-backyard para hindi na tayo makabili sa merkado o di kaya sa palengke, dahil pag once meron tayong karning baboy at saka ready na itong ma-harvest, so pwede tayong kumuha dito. At saka gustong gusto din ng mga talong ang klima natin ngayon mga ka-backyard, dahil mayroon na tayong ulan na paunti-unti. So ayan, nakikita nyo, marami ng bunga ang mga talong dito sa gilid ng Muscovy duck na area. So hindi na tayo kailangan pang bumili, dahil pag once malalaki na ito, is ready na tayo na mamitas dito para ilagay natin sa ating mga ulam na magandang paglagyan ng talong. So ayan, ang dami pong bunga mga ka-backyard sa aking tanim dito sa aking munting area. So, ito yung nagustuhan ko sa klima natin ngayon, dahil hindi masyadong malakas ang ulan, tapos mayroon namang init, kaya ito yung pinakagusto ng mga talong. At saka mayroon na ding bunga ang kalabasa dito mga ka-backyard, at saka ang okra, madami na din siyang bunga na nakuha ko. So, maganda ito sa mga alaga nating ibon at saka sa atin, para hindi na tayo kailangan pang bumili, dahil mayroon tayong mga preskong gulay at saka masustansya sa ating bakuran na no need na tayo mag-invest pa ng pira para pumunta sa market. So ang ginawa ko palang fertilizer sa mga gulay ko dito sa aking munting backyard, yung mga dumi ng aking mga alagang manok na inalagaan dito. So yun po yung inilagay ko sa kanilang gilid para gawing fertilizer. So kung nakikita nyo ngayon mga ka-backyard, ito yung mga selkie ko na makukulit. So, ito yung mga itinira ko sa aking area para gawin kong breeder. Dahil bala ko na mag-add ako ng mga breeder para sa susunod na season is marami tayo mga papisa na sisiw. So, ayan po sila. Ito yung ginagawa ko pag once nagpapakain ako sa umaga. So, binabanding ko muna aking mga alagang selkie. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga selkie na manok mga ka-backyard is yung ugali nila na napakakalma at saka napaka-friendly sa kanilang amo. At saka maganda din sila for meat production, dahil ang kanilang meat is good for medicinal purposes. At saka kung gusto nyo na gawin silang pet sa bahay, is pwedeng-pwede, dahil sa kanilang taglay na napakaamong ugali at napakagandang postura. So ito nga pala yung breeder ko na red pile at saka silver binche na hen. So mayroon na po siyang 8 itlog ngayon na nasa kanyang paitlugan. So medyo madumi lang mga ka-backyard, dahil kahapon is malakas ang ulan dito sa aking area, kaya nadumihan ang paa ng aking hen. At saka naglay siya ng itlog ngayong umaga, kaya ayun, medyo madumi ang kanyang paitlugan. So dito naman sa gilid, ito yung project ko na Naked Nick Showboy, USLK white, at saka itong USLK hen ko na color white din. So, mayroon na po siyang 2 itlog ngayon na naibigay sa akin sa kanyang paitlugan. So, nasa loob po ng kanyang kulungan ang itlog niya. So, silipin natin mga ka-backyard. So, ayan. So, ayan po yung 2 itlog niya na naibigay sa akin. So, ang gusto ko kasi dito, makapagpalabas ako ng maganda ang crest at saka naked neck. Dahil ang hen, maganda po ang crest niya, kaya medyo nabasa lang dahil sa ulan. Kaya hindi masyadong nakita natin ang kagandahan sa crest niya mga ka-backyard. So dito naman, ito yung buff ko na hen. So naglilimlim na siya. So nasa 12 days na ang kanyang paglimlim ngayon. So magbilang na lang tayo ng 21 days. Dahil pag umabot na ito ng 21 days, so mayroon na naman tayo mga another na sisiw sa ating munting backyard na napaka-cute at napakaganda. So nilagyan ko na nga pala ng ng patoka ang kanyang patokaan, dahil pag once bumababa kasi ang aking selkie,
So makakakain agad siya. Ito kasi ang ginagawa ko dito sa aking mga alaga na naglilimlim. So nilalagyan ko sila ng konting patuka sa kanilang breeding area para in case pag lumabas sila mga ka-backyard, makakain agad ang hen. So dito naman sa gilid, ito yung white ko na USLK at saka itong blue USLK hen ko. So malapit na din siguro ito mag-itlog mga ka-backyard dahil nakikita ko na nagpa-breed na ang hen. At saka maganda na din ang hubog ng kanyang katawan. So baka sa mga next day, makapagbigay na ito ng itlog sa atin. So dito naman sa taas, ito yung mga pinaka-cute kong manok o yung tinatawag nilang bantam. So 3 male pala ito. At saka napakakulit nito mga ka-backyard, lalong-lalo na pag nasa 5 AM na ng umaga. So ang iingay ng 3 to. So ito yung alarm ko dito sa aking munting bahay. Pag once alas 5 na ng umaga, so naririnig ko na ang 3 to na tumiktilaok sa kanilang area. At saka ang pinakagusto ko dito mga ka-backyard, ang cute ng kanilang boses pag once tumiktilaok sila sa umaga. So maganda talaga na gawing alarm ang ganitong klaseng manok sa ating bahay dahil napaka-cute ng boses nila. At pag gusto nyong gawing pet sa bahay, so napakaganda din dahil sa kanilang taglay na napakaliit na katawan, napakaastig na postura, at napaka-friendly na ugali. So, ito yung mga painakay ko mga ka-backyard sa aking Silver Sea Bright Bantam Extra Ram Hen. So, 7 pala sila at saka nabenta ko ng iba and then 3 ang itinira ko dito dahil nagustuhan ko ang postura ng 3 ito at saka napakaganda din. So, ito pala yung last project ko na back-to-back pre-sale hen at saka pre-sale roster. So, ayan po yung roster, yung pulang-pulang mukha at saka malaki ang kanyang palong. At saka ang hen is itong gray. So, ito yung palatandaan mga ka-backyard na ready to breed na talaga ang hen pag once nilapitan natin and then parang dumapa siya. So, mayroon na pala siyang itlog na isa na naibigay sa aking area ngayon. At saka hindi ko na-update sa inyo mga ka-backyard ang paglagay ko ng paitlogan. Dahil nga masyadong busy ako at saka nagmamadali ako dito. Dahil pag once hindi ko nalagyan ng paitlogan at saka umitlog siya, so may posibilidad na mabasag dahil walang safety mapaglagyan ng itlog ang ating alagang breeder. So ayan, ganito po siya kalakas kumain. So ang ibinibigay ko pong patuka sa kanila mga ka-backyard is yung Integra 3000. So ito po yung ibinibigay ko sa aking mga breeder dito. So ayan, nag-start na pong kumain ang aking roster na pre-sale o yung kulot ko na roster mga ka-backyard. So, ang nagustuhan ko din sa ganitong klase ng manok is yung parang feeder duster nila na balahibo at saka napakagandang tingnan. So, dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.